sa kanan tulak ko gamin iwarta pagbalunan na. Namin ang laki bagbaga, no, pag sampot mo, iwat mo, tanagbalunan. Takot, papadudod. Lexie, asan ka na? Somewhere. Sabihin mo sa akin kung na... Sa piling ni Brad. Pero mas nang ibabaw ang sigaw ng tao, mas malakas ang sinasabi nitong huwag na akong aatras. Iyon daw ang tama at kailangan ko siyang palayain. Mas pinaniwalaan ko ang sigaw na yon. Kaya ang sakit ay nagtuloy-tuloy at ang bigat ay mas naramdaman ko. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na bumalik ang paramdam ni Brad. Hinanap niya ako pero pinili kong magtago. Hanggang isang araw ay hindi na ito nagparamdam muli, papadudod. Napakasakit. Pero kailangan ko pong tanggapin. Hindi na kami nakapag-usap na dalawa at lumipas na ang 10 taon. Saka ko natanggap ang isang masakit na balita. Ikakasal na siya. Hindi ba't yun naman ang pinagpapakasalan niya? Ang mahanap niya ang tamang babaeng makakasalan niya. Naging masaya ako pero bakit ang sakit pa rin kapag isip na lang? Huminto na ako sa pagbalik sa nakaraan para na naman akong naluluto. Para kahapon lang nangyari ang lahat para sa sobrang lalim na sakit na nakakamdaman. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Sa phone ko at tinawagan ang isang pamilyar na numero
ating kainitan at ilang segundo lang ay sa nagkakaroon ng boses. Gadya kayo papang maintan. Sorry kung hindi naging enough yung assurance ko sa'yo, ha. Sinubukan ko naman. Akala ko matatalo ko yung nararamdaman ng takot, pero nakangilin ko. Sumabay na rin ako maging mahina tulad mo. Natakot na rin ako. Kasi parang hindi ko kaya na mag-isa na lang na lumalaban para sa gawin kong future natin. Noon, hindi naman pwedeng ako lang magkukuha yun kasi mas masaya ko kasama kita habang ginagawa yun. Pero Tama ka. Naiwala kita sa katuwagan na yun. I'm sorry. Alam ko kung gaano kasada ginawa ko sa'yo nung time na tinalikuran kita. Pero mas pinili mo pa rin maghintay kahit na alam mo hindi na ako babalik. hinintay talaga kita ilang taon. Hindi na ako nagparamdam kasi sabi mo huwag na. Alam ni Champion, naisip ko baka makailangan mong makapag-isip-isip. Pero hindi mo alam kung ilang beses na gabi ako nagdadasal sa Diyos na sana tanggalin na niya yung takot sa puso mo para bumalik ka na sa akin. Pero hindi yun nangyari. Hindi ka bumalik. Pero may dumating. Tama ka. May dumating. Naging madali at simple na lang ang lahat nung nakilala ko siya. Tama ka rin noon. May makikilala pa akong mas
nga tuluyang nagsara ng payapa ang kabanata namin ni Ram. Naisara ko na rin ng tuluyan ang libro na matagal ko nang itinatago. Ang gaan. Ang gaan sa pakiramdam na magkaroon ng katapusan ng kwentong hindi na para sa'yo. Kahit minsan iniisip mo yung happy ending mo. Wala pa ako sa ending ko at parating pala mga kurot. Yung tamang tao para sa akin ay on the way na. At habang bumabiyahe pa siya, magawa naman ako ng paraan para ayusin ko ang sarili ko. Para matanggal ang takot ko. Para kapag dumating na siya ay handa na akong matulog. Hindi na muling aspas at sa wakas ay aabot na sa altar. Hindi ito madaling biyahe para sa akin. Pero sa pagkapit mo sa Diyos, at sa paniniwala na hawak din niya ang taong nakareserve para sa akin, biglang gumagaan ang lahat. Bigla akong gaganahan na ayusin ang sarili ko. Kaya para sa lahat ng mga natatakot, para sa lahat ng mga taong hindi nagkaroon ng magandang nakaraan, hindi pa huli ang lahat. Hanggat nakakatamang ka pa, hanggat nakakahinga ka pa, may oras pa para lumaban. At huwag kang magkalala. Nakikita ng Diyos ang iyong pinag-iinapan. Alam niya kung ilang beses kang umiyak at ilang beses kang umangon. Huwag kang magkalala. Balang araw, hindi ka ulit masasaktan. Hindi ka na ulit iiyak at hindi mo na kailangang makaramdam uli ng takot. Kasi balang araw, andyan na siya. Kaharap mo na. Kasama mo na. At naihanda na siya ng Diyos para makasama mo sa pagdidilangin mo at pagsakit ng iyong mga tuhod. Maraming po salamat sa inyo lahat. Sana po sa bawat nakikinig at naniniwala sa kwento ko sa ng pag-asa na hindi pa tapos maangas. Parating na siya, maniwala pa. Ang iyong kabarangay, Lenzi.
At natin ipagkaloob ang atensyon na pwede naman natin ipagkaloob sa ating mga magulang. Hindi naman ito dapat lagi mag-aawas ka. Kaibigan, iwanan sa kanila. Ikaw, meron kang masala na papansin. Ang tagumpay o pagkilala ay meron natin ay pwedeng utang natin sa ating sarili. Ngunit ang buhay natin ay utang natin sa mga magulang natin. Lahat ng batang sinisilang sa mundo ay may pinapunatang nanay at tatay. At kaunti lang sa mga nagkakanak ang hindi tunay na magulang. Sa mga bagay na tubuhan ko sa kwento ng buhay ko, babahagi ko sa inyo lamang sa Barangay Love Stories. Pero bago tayo pumunta doon, ay gusto ko munang umagi ng isang magandang tanghali sa lahat ng mga kabarangay namin. Umagi na lamang po ako sa pangalan ng 30 years old na nag-Jesus na trabaho sa mga pagpapalito. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na napaka. Pero mataas ang aking hanap ng masenso sa buhay. Hindi kasi mayaman ang pamilya na pinalagaan ko. At bagaman hindi naman kami nahihimo sa daan, ay naranasan ko namin magutom noong araw. Simula na makapagta ko sa unang kolehiyo at makatapak sa kaunang kumpanya. Na pinasukan ko ay pinatawala sa aking isipan ang layunin ko magpayaman, magdating na panahon. Pwede ba? Ano ka na sister anymore? Tsaka, 30 years old na ako, no? Pero ikaw pa rin ang little sister ko. Ewan ko sa'yo. Nagawa mo ko ba? Nasabing 30 na ako. Oo, eh ano ba dahilan bakit tumatawag ka? Break time kasi namin eh. Busy ka ba? Hindi naman. Bakit ka kasi? Well, gusto ko lang ibalita sa'yo na nandun na ako. Sure ba yan? Baka binibiro mo lang ako, ha? Bakit ka naman gagawin yun? Sige nga. Biro lang. Ikaw talaga. Masyado ka masungit. Siguro may nakakano. Tumingin mo. Ay, wala ka nang pakita. Tsaka sino di magsusungit eh. Pag idahan daw ka nagbibiro lang ako sa promotion ko. Hindi ka ba naman malakas ang topak dyan? Chill, little sis. Hindi nga ako sabi dito, sister mo. Oo na. Nasanay lang kasi ako na tawagin kang ganon. Palma ka nga. Nakakapikot ka kasi. Hindi lang kita mamaniwala na nangyari. Nasabot ka lang. Papatulong ka pa sa akin magdasal na sana mag-promote ka. Tapos ngayon, bunga na yung pagsasagot mo. Kaya nga, Masaya ako para sa'yo. Deserve mo yan. Pinaghirapan mo talaga na mapunta sa posisyon na yan. Masaya ako sa mga sacrifice mo sa trabaho na yan. Grabe, sobrang dedicated mo. deserve ko to kasi sobrang pinaghirapan na makuha yung posisyon na to. Ngayon na nandito na ako, hindi pa rin dapat ako magpakampante. Siyempre, under observation pa rin ako sa posisyon ko. At walang kong sa akin na magkano. Ayoko mawala yung tiwala na pinag-usapan ng management. Marami kasi empleyado na nagiging kampante na lang matapos mag-promote. Kaya, ayun, ang tagal nilang makuha yung pangarap nilang posisyon. Nagsimbilis na ka lang isang mata mawala. Kasalanan nila manila. Saan na sila papayo? Lagi naman akong tama. Saka toyo. Kuya naman! Ingat ka na naman eh. Hinihinig siya ko yung mukha mo. Ang aus-aus na sumabot tapos sa hardwan
kahit mas matanda ka sa akin, parang di ka nagmamature. Ouch! Sakit naman, oh! Masakit talaga katotohanan. Di walang sa masakit. Hindi naman ako na-offend. Hindi ka talaga ma-offend kasi totoo. Half lang ganito to. Whatever you say. Sabi mo na ba kay mama yung promotion mo? Hindi pa nga eh. Ikaw talaga walang tinawagan ko. Thanks, pero ano bang hinihintay mo? Sabihin mo na sa kanya kasi mas marami kang pagdadasal para makuha mo yung promotion na yan. Naman na ito ba sigurado ako na matutuwa yun ang gusto. Kaya nga kuya, nasa ko yung mga ni mama. May gusto magkakaroon ko sa mga amiga niya yung promotion ko. Tawag naman siya sa'yo. Sabi ko nga, Sige na, tawagin mo na sa mama para naman matuwa na siya. Sigurado iluluto ko na ng paborito mong ulam mamaya. Pagdating ka lang yung pasabi, isama na yung paborito mong ulam ha. Hindi, pero ako pa rin ang gwapo ng anak. gusto mo nga mo? Sige na, baba ko na tong call kasi tatawagin ko na si mama. Kahit na sa edad kong 30 ay hindi ko pa rin mapigilang sisihin ang tatay namin dahil kasalanan niya kung bakit dumanas kami ng matinding hirap sa buhay. Hindi pa naman siya nagloko at sumama sa ibang babae sa amin pero matuto ang aming nanay sa pagpapalaki at pagpapalaki sa amin. Kaya na kahit tatay namin siya ay hindi ko pa rin siya kayang patawarin. Pero kabaligtaran naman ang kuya ko dahil napatawad na raw niya si tatay dahil para sa kanya mas mabigat na pinanggalit sa puso ang pagbuhay. Sa kabilang banda, nagsimpan ng sitwasyon at galing ko na yun para sa tatay namin upang magliyab ang alap ng pagsisikap at pagdanasa sa aming puso ng pagbutihin ang pag-aaral para maging asensado pagdating ng panahon. At masaya ako kasi nagbubunga na ang pinaghirapan ko. Kaya lang, totoo pala, na kapag bumigat ang iyong tungkulin ay bumigat din ang responsibilidad mo at sa ayaw at sa gusto mo maaaring may isaalang ang ibang bagay tulad na lamang ng iyong sarili at ang iyong pamilya. Pansin ko simula nung napunta ka, mas naging busy ka. Madalas late ka na uwi dito sa bahay.
daw mga balon mga upatan. Sa trabaho, lalo at kakapromote, malagting. Sumanda ka.
Mapanununin ninyo ako masisisi kung gano'n ang pakiramdam ko ng tatalabong yun. Para kasi sa akin ay at na ako naman ang iniiwan o iniiwan sa bahay pagkagaling ko sa trabaho para samahan ang mama namin samantalang nasa malayo. At kahit awal ng trabaho at dahilan kung bakit siya nasa malayo, ay hindi pa rin patas yun para sa akin. Sa totoo lang, ay matagal ko na gustong bumukod ng bahay pero tulong silang dalawa. Noon ay lalo lamang ako nagtalitan sa alas ko sa akin ko dahil pakiramdam ko. Nangarahad lang siya sa pagtupan ng aking mga mata. Kailangan ko kasi siyang laging isipin. Hindi ang desisyon ako. Ang alikang napasin ko. Hindi nga ako nag-TV para ma-enjoy ko ang buhay ko pero reward pala akong alagaan at samahan ng mga namin. Hindi lang naman ako yung anak sa aming dalawang kapatid. Dahil sa ay mas lalo namin kung ano relasyon ko sa aming nanay. Kami nasa nakalimutan ko siya pinatigil sa kanyang kaarawan papadudod. Dito ka na, oh. Nagipag-joke lang ako sa iyo. Hindi ko naman sinabi na patuloy mo ng eksakto alas 12
Yung totoo. Wala naman talaga tayo may sumabot sa mga kaibigan sa pamilya ko. Ako na lang kasi nakikita niya eh. Kasi naman si Chris pag umuwi siya sa bahay sa mga tayo. Ano na siya sa kwarto niya? So bakit sa akin na kayo laging parati? Papahinga pa yung kuya ko. Kasi nakita siya nakauwi dito sa atin. Pero kahit pa paano, hindi niya ako nakalimutan batiin. Mahinigay pa nga sa akin ang bulaklak sa kabalit na ko. Eh sabi niya, bukas na lang daw sa iwan para makasahan niyo. Oh, kaya ano bang tinatapos ka sa bilan mo na bate kasi yan ang bulaklak na cake naman pala kayo ni Kuya. At least may isa kami na magawa nun niya. Hindi naman siya nang bibigay, nakalimutan ko man yung birthday ko. Pero pa naman next year, nakaimasado na siya. Wala naman kasi nanunahan kung makakaabot pa ako next year, anak. Kaya nga ba mag-aaraw, sinusunod ko na. Pinagsasasabi niyo, gusto niyo talaga ako makonsensya, no? Hindi naman sa ano mo. Pero yun naman talaga ako. Mahalaga ang mag-aaraw dahil may iwas sa buhay ng tao. Kaya importante na sulitin natin yun sa mga wala natin sa buhay. Pero sa akin kaya kayo ibibihan ko rin na hindi naman sa kaling gano'n na sinusunod ko. Paano na lang po yung trabaho natin kuya? Paano na lang kami kumita ng pera na nakakatulong din naman sa atin pag-gastos dito sa bahay at pagbayad ng mga bills? Sige yan, sagutin niyo para maintindihan ko yung tinutumbok niyo. Kita nila? Kayo mismo, hindi niyo masagutin. Alam niyo tawag sa ginagawa niyo? Ano? Pagpapapansin. Masyado kayong papansin. Kaibigan na kayo. Buti sana mag-tatler kayo. Kaso ang ganda-ganda nila eh. Nakapagpapap pa kayo nalalaman. Ay, dahil makakainis. Para sa akin ay napakaliit na bagay ay gusto man niya kung malaki ako gawin. Kinonsensya niya pa ako na nagsusunod siya tinata ang birthday niya. Nakakala ko ay gusto mong makalimutan. Hindi ko sinasabihan, hindi ba alala ang kaawaan ng nanay mo? Sa pagkakailan para maging niyang nandiyan na niyang sinama ng mga panahon ay hindi lumungkot ang buha ko sa kanya. Baka kasi isipin niya na tama siya sa mga sinabi niya sa akin porque siya ang nanay sa akin noon. At gusto ko rin sinabi niya ng sarili ko na pinahata naman ako ng bagay na sinabi ko dahil mamay na iba. Ang gusto ko ay meron akong isang salita. Pinasama ang salamat ko sa aking ama at umasa akong mamalungkot na ilikas sa kanya. At makakalimutan niya ang naging nanay ko. Saan na yung ipit mo? Kasi gusto nga nilang makabanding. Pang-computer. Kaya naman maraming alam ang namin ay ako ng demanding nila. Hindi pa naman sila nagpupulianin o manalo para lagi kami magpanalin. May sarili naman kami buhay bakit kailangan sila lagi pero hindi ba? Dahil sa pagpapapansin ni Mama ay mas lalo ko siyang inaiinisan at hindi pinapansin Papa Dudut.
Ano kaya? Eh, pinagkakita ko sa laptop ko eh. Tapos umutusan niyo ako. Eh, para madali kaya anong ginagawa mo? Ano ba kasi yan? Eh, kung linggo, nagtatrabaho ka. Wala kayong pake. Ang gabi ako sa balik mga ko. Nagpo ka pa. Ganyan ka rin lang naman sumawag-sagot sa akin. Nakakainis na kasi kayo. Lagi na lang ako. Katamban na ang Ay, kasi hindi. Parang Ang tutugot. oo, kuya. Magsalita ka naman dyan. Wala ako na lang nilahimik. Kanina nagdagdagan mo. Sino yung tao? Papansin ka talaga kahit manahimik ka pa dyan sa gilid. Pag nalaman na, ganyan ang babae mo. Tignan natin kung wala ang mga. Dapat mo pa. Show! Simula noon ay sila mauna sa mga dasal ko ang paghihinantawan sa mga anak
Mother's Day ng araw ngayon. Kaya sinamantala na namin ang pagkakataon upang bigyan ng respeto sa kanya at bumawi sa aming kapagkukulang yung mama. Hindi ko matindi. Dapat kita nito isang pag... Yan pa po gusto ko. Lumang kami papang pagdari ko. Pa, kasi pagpait ko si Auntie. Punasan tarupan. Ang mga pagkulong pa sa mas
yan. Sorry po. Oo, kasi tinawag ko kayo papansin. Pangako, hindi na po mauulit. Pangako rin po na paglaalaala na namin kayo ng ng oras para Pagnyatan! Nakakatama ang pag-ulo ang nagmamahal.
ka? Ingat ka sa Ano yung taklak lang. Baon ka, isbulo ni Mama Bikuan. Taka lang. Uran na ta. Kan ano ba yun? Ngayon, sino ka? Ugba ko nga. Ugba. Baka, hindi ako sa pinagdaan mo. Ano mo dumulog ng papa? Nagkabilan na. Ang kadamagan. Basa din now! O alaom nga, alaom ta sukli ah. Bakag sungak-sungak ka man nga di ka man alaanan. Ang madami ka nung kati alam ka ng disiplin. Okay, uma. Ipagbaryam di takin ni Antilani. Ano nga ulan to sukli? Mayaman ka ba? Ingkay pabaryam to data. Nagkukos ng diabetes ang pagkain ng matatamis. So ito po yung tray natin. So, paano mo sabihin ko sa yung unti-unti mong sinisira ang katawan mo, kakainom mo ng kape? Matanggalan mo ng sustansya ang katawan mo dahil sa maling tinapay na kinakain mo. Akala mo healthy ang mga prutas, pakinggan mo itong sasabihin ko. Inang matatamis. Okay, ma'am. Pakilipo kanina po. Sige po ito. Ay! Ano pa yun? Sa mga kunega ba to? Bakit puro akin na sa kanila po? Makatitig na kung ano po. Vintage na siya. May mga nakikita pa ako. Ako mga rare items sa loob ko. Meron ba ito kong nabisita? Babe. Babe. Ano nga daw niluto kong bulalo? Malambot na. Ma'am, hindi pa siya dito? Sino? Ang Diyos po. Sa akin na dito.
Ba't sabay-sabay kong nagdarasal ng mga tao? Paano ko sabihin ko sa'yo, pwede mo ma-enjoy ang pagkain ng kanin nang hindi ka nag-aalala sa pagtaba. Ngayon, makinig ka mabuti sa simpleng technique na to para mabawasan ang tendency ng pagtaba mo habang ini-enjoy ang kanin. Simple lang, kapag nagsahin po tayo, ilagay po muna natin sa ref. Iwan po natin sa ref ng at least 10 hours and kapag kakain na tayo, pwede natin siya ipainit ulit at pwede mo nang enjoyin yung bagong version ng kanin ng pag-form ng mga taba. Pero syempre, hindi na ng kanin. Kung akala mong healthy ang Oh, nakakatakot talaga sila. Sabi nilang binago daw ako ng pera. Sumama na daw ugali. Thanks. Di ba nila alam kung wala pa akong pera, masama naman talaga ugali ko. Alam mo yan. Siyempre tatalak talaga sila ng ganyan kasi hindi naman lang nila ako napapakinap. At May 21 May. This is the Garden Tomb in Jerusalem. And this might have... Kailangan ko niya sa pulat. Hindi pwede, hindi aalis. Tigil ka na lang ang pupunta ka na. Isa namang malupit na bidang lalaki. Ano kaya ang mangyayari? Ang bidang lalaki kaya sa totoong buhay ay mahuhulog ang loob sa akin. Alam mo bang mas mabilis mababawasan ang timbang mo pag di ka kumakain ng carb? Paano ko sabihin ko sa'yo, pwede mo ma-enjoy ang pagkain ng kanin nang hindi ka nag-aalala sa pagtaba? Alam mo bang mas Oh, tayo! Black! Ay! Oh! Nakakainis! Chismosa! Walang ibang ginawa kundi pagkalaman yung buhay ng iba! Isa ka ba, chismosa? Sent from God.